Dahil nakalagay sa box niya, the world's #1 portable fan. So kailangan nating patunayan. Ayan, kung titignan nyo, napakalakas naman talaga. At ayan, naglanding ng eroplano. Or ayan, tumatalsik na. Ano kayang mangyayari pag ginamit natin yung number 5? Welcome back sa ating channel. So unboxing time muna tayo ulit. So ngayon ang ating i-unbox ay ang Jisulai Portable Fan. The world's #1 daw. So magkakasubukan tayo. Tignan natin kung hanggang saan ang kakayanin ng hangin nito. At itong brand nga pala nito ay made in China. So ito ay ginawa sa China, sa Shenzhen, China. So yan yung lagi nyo nakikita sa Shopee pag umu-order kayo. At isa nga sa mga dahilan natin kaya natin binili ito dahil nakalagay sa box niya, the world's #1 portable fan. So kailangan nating patunayan, kailangan nating subukan. So let's go, let's unbox! At ayan na nga, parang ayaw pang magpabukas talaga. So ito ang packaging niya sa loob, merong maliit lang na plastic. Ayan, tanggalin na natin. Ayan yung pinaka-unit natin. Tingnan natin. Ayan, napakaganda ng kulay niya. Gunmetal ata ang tawag niya sa ganyang kulay. So tingnan pa natin sa loob kung anong meron. Ayun yung cable charger, yung man. Wow! Ano, wala na ba? Baka may sumama pang kopya dyan sa loob. Ayun, meron pa palang sumama. Paka-importante itong strap na to dahil wala kang ibang paglalagyan nito kundi sa leeg mo lang. Lalo pag nasa outdoor ka, madali siyang kunin lalo pag nakasabit lang sa leeg mo. At pag charge mo naman, ito ang kasama, yung pinaka-cable niya. Meron siyang Type-C at saka USB cable. At alam ko tinatagal ang charging nito ay umaabot ng 1 oras hanggang 2. Pero pwede mo siyang gamitin up to 12 hours sa pinakamahina. At sa malakas naman ay nasa 2 oras. Pero syempre ang charging niya nagdedepende kung gaano kataas ang wattage ng iyong charger. At ang lakas lang ng fan nito ay merong 5 level. Mula mahina hanggang pinakamalakas na number 5. At sa pang-6 na pindot, mamamatay na siya ulit. So itong pinaka-itsura niya pag inikot nyo, yun yung pinaka-charging port, yung switch ng power, at yung pinaka-power on mismo. At kung papansinin mo naman, talaga naman napaka-handy niya at saka napakaliit lang, napakadaling ibulsa at napakadaling hawakan. At kung i-compare mo naman sa cellphone, halos malaki pa yung phone natin, so talagang napakaliit niya, madaling itabi at ilagay sa bulsa. Ngayon naman, subukan na natin ang lakas ng electric fan na maliit na to. At bago mo buksan, kailangan mong i-slide muna yung nandiyan sa gilid, saka mo pwedeng pindutin yung pinaka-power dito sa pinaka-unahan. Ayan. So yan yung number 1. Pakinggan nyo ang sound test natin. At kung papansinin nyo yung likod yun yung higop at ito yung buga sa pinakaunahan. Okay, set naman natin sa number 2. At ito naman number 3. At number 4. At ang pinakamalakas na tunog na parang eroplano, number 5. At ayan, naglanding ng eroplano. At ngayon naman, kung gusto nyong patayin ng biglaan ang hindi nyo kailangan pindot-pindutin, ayan, i-slide nyo lang siya. Ayan, at magta-turn off na ang eroplano. At pagkatapos ng sound check, ito naman, kailangan naman nating subukan kung gaano kalakas yung mismong hangin niya. Ayan, oh. At isa na dyan itong pagtaboy ng mga alikabok sa mga gantong klaseng tela. Ayan, oh, sa mga carpet. Pero syempre, konti-konti lang matataboy niya dahil meron naman dyang vacuum, yun na lang gamitin nyo. Eto, dito natin subukan yung bawat lakas ng hangin nito kung gaano ba talaga katindi ang buga nito. Umpisa natin sa pinakamababa papunta sa number 5 na pinakamalakas. Game, subukan na natin. Ayan, number 1 muna. Kung titignan nyo, dahan-dahan lang gumagalaw yung papel. Okay, ngayon subukan naman natin yung number 2. Ayan yung number 2 natin. Medyo lumalakas na, medyo nagwi-wave-wave ng pinakapapel natin. Ngayon, ilagay naman natin sa number 3. Ayan, medyo naririnig na natin yung onti-onting paglakas ng sound at paglakas ng hangin. At ito na, subukan na natin yung number 4. Medyo lalakas na to ng medyo-medyo.
At syempre, ang pinaka-finale natin ay ang number 5. So ito na, iwan na natin. Ayan. Kung titignan nyo naman yung papel, halos matanggal na doon sa pinagkakabitan niya. So ganyan din sa mukha nyo, pag ginamit nyo, halos gumanyan na rin yung mga buhok ninyo o yung sa may mismong mukha ninyo. Ewan ko na lang kung hindi matanggal ang pawis ninyo pag ginamit nyo to. At ngayon, sumubok naman tayo ng iba. Ngayon, susubukan naman natin sa tubig. So, kunyari sa sabaw, naiinitan kayo sa sabaw. So, wala akong maisip na iba. Ngayon ito, number 1 muna. Subukan natin. Ayan. Diyan mapapansin nyo yung tubig. Dahan-dahan pa lang siyang gumagalaw. At ngayon, ipasok na natin ang number 2. Ayan, medyo may nginig nang nangyayari. At ngayon, subukan naman natin yung susunod, yung number 3. Ayan, medyo umaangat na yung tubig. So kung sa sabaw nyo to gagawin, medyo ganyan na magiging itsura niyan. Medyo umaangat-angat na. At ito na yung number 4. Ayan, tumatalsik na. Ano kaya ang number 5 nito pag ginamit natin? Ayan, number 5. Ayan, tumapon na ang sabaw. Ewan ko na lang kung di pa lumamig yung pinapalamig yung sabaw na yan. At ito naman, subukan natin sa apoy. So ito ginagamit natin sa bonfire natin pag nagka-camping. So ngayon tignan natin kung kaya niya bang patayin kaagad ito. Ayan, number 1 muna. Ayun, patay kaagad. So medyo mausok, huwag na natin ituloy ito kasi meron tayo ditong alarm. Baka ma-detect at lagot tayo. Ngayon, ibahin na natin ang ating i-test. Ito, subukan natin sa panglinis ng keyboard. So yan, napakalinis ano. Kunyari dumumi, ayan yung dumi, alikabok. I-imagine na lang nating alikabok na puti yan. Gawin natin, gamitin na natin itong pinakapanglinis natin o itong electric fan na eroplano na to. Ayan, kung titignan nyo, napakalakas naman talaga. Talaga namang tinataboy niya. Ayan, no? Kita nyo, talaga naman nagkakalat ako ng mga alikabok na yan. O ngayon, pag sobrang linis na, pwede ninyo siyang punasan ng maayos. Ayan. So wala na yung extra alikabok dyan. So ibig sabihin, konting punas na lang ang gagawin nyo. At ito na ang pinaka-favorite nating pang-test dito. Ito, yung ping pong ball. Itataas niya. Ayan. So may gamit siya, no? Pwede rin siyang paglaruan ng bata. Ayan, so yun. Hanggang dito lang po tayo. Sana may natutunan kayo sa mga dinemon natin. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating video. Goodbye and God bless. Ciao!